notification bell for the latest videos. Music 5, Week 5 to 6, Tekstura. Ang musikal na tekstura ay isa sa mga elementong musika na maririnig sa lahat ng komposisyong musikal. Ito ay tumutukoy sa kaayusan o kaugnayan ng dalawang sangkap ng musika, ang melodiya at armonya. Ito ay mayahalin tulad sa hibla at habi ng tela. Ang pahalang na hibla ay melodiya at ang patayong hibla ay armonya. Kapag ang melodiya ay sinaliwan ng akorde, ang bunga ay paghahabi ng tunog. Dito maririnig ang nipis o kapal ng tunog o melodiya ng isang awit o tugtugin. So ngayon po ang atin pong element ng music na pag-aaralan ay yung tinatawag natin na tekstura o yung tinatawag na texture. Ito po ay tumutukol sa nipis o kapal ng isang musika. So dito po ang itatampok natin ay yung tinatawag natin na melodiya at armonya. So sabi daw po ito inihalin tulad sa paghahabi ng tela. Okay, for example, ito pong line na ito, itong dumadaloy na ito po yung tinatawag natin na melodiya. At kapag sinamahan natin siya ng armonya, yung armonya tumutukoy dun sa chords na gagawin natin. So mamaya yung chords or akorde ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano siya nagpa-function. So, ito po yung tinatawag natin na akorde yan. Yung tatlong guhit na yan na patayo. Or yung akorde ay tinatawag din natin na chords. So, sa mga lessons ko, yung akorde, tinatawag ko rin siya na chords. Baka kayo ay malito. So, yun po yung gumagawa ng armonya. Ang armonya po is harmony. Okay, so kapag po ang isang melodiya ay sinaliwan o nagkaroon na ng accompaniment na harmony, ang kanya pong tekstura ay kumakapal na. May tatlong uri ng tekstura. Nandito ang monoponya or monophonic. Pag sinabi nating mono, ang ibig sabihin ng mono ay one. Yan. Ang salitang monophonic ay hango sa salitang mono na nangangahulugang isang tunog. Ayan, yung sinabi ko, one. Ang teksturang monoponya ay isang payak na himig na walang kasabay o dagdag na himig. Isang linya ng musika lamang ang inaawit at walang instrumentong pansaliw. Mailalarawan ang teksturang monoponya sa pamamagitan ng mga sumusunod na mga linya ng melodiya. Isang halimbawa nito ang Gregorian chant. Ang pag-awit ng koro ng sabay-sabay sa iisang tono, tinig o unison ay isang halimbawa ng monophonic texture. Okay, so kapag sinabi nating monophonic, it is simply melody lamang. Isang melodic line katulad ng pinapakita dito. Ayan, isang melodic line lang ang tinatahak. So, kahit po 20, 30 or 40 ang umaawit, pero ito lamang na melodiyang ito ang kanilang sinusundan, so ibig sabihin po, ito ay monophonic pa rin o manipis pa rin ang kanyang texture. Okay, so ganito po ang example ng monophonic sa awit na Bahay Kubo. Okay, so lumipat muna tayo dun sa letter C. Ihuli natin yung tinatawag natin na polyphonic. So ito muna tayo sa homoponya or tinatawag na homophonic. Ang musika na binubuo ng melodiyang sinasaliwa ng instrumento o melodiyang may akorde ay may teksturang homoponya. Ang homoponya ay binubuo ng dalawang tunog. Ang isa ay mula sa boses at ang isa naman ay mula sa instrumentong nagsasaliw ng melodiya.
Kadalasang ginagamit ang piano at gitara bilang pansaliw. Sa musikang homoponya, ang melodiya ay karaniwang nasa pinakamataas na boses. Ang pagdaragdag ng mga tunog sa isang melodiya ay tinatawag na armonya. Ang makapal at mayamang tekstura ay maririnig sa mga musikang homoponya at polyponya. Ang monoponya ay laging manipis ang tekstura. So dito po sa homophonic or homoponya, meron po tayong tinatawag na chords katulad dito. Ayan. So ito yung melody natin. Ito yung dinaluyan na melody. Tapos, sa baba, nagkaroon tayo ng akorde or nagkaroon tayo ng chords. So accompaniment. So kalimitan daw gitara or piano ang ginagamit sa accompaniment. Kasabay siya tumutugtog para mapakapal ang tekstura ng isang awitin. So pakinggan natin ang example ng bahay kubo na mayroong chords o mayroong akorde. Ito yung sa paraang homophonic. Yan, kung mapapansin ninyo, itong ating bahay kubo, ito yung kanyang melody, itong nasa itaas. And then itong nasa ibaba, ito yung ating tinatawag na akorde or chord. So, nagkaroon tayo ng dalawang musical lines. So, para sa melody at para sa chord. So, ang nangyari sa tekstura ng awit ay kumapal na. Nagkaroon na tayo ng tinatawag natin na pansaliw o kaya ay tinatawag natin na accompaniment. Pangatlo, polyphonia or polyphonic. Ang salitang polyphonic ay mula sa salitang poly na ang ibig sabihin ay marami. So dito po, marami kayong maririnig na musical lines. May mga awiting binubuo ng dalawa o higit pang melodiya. Kapag dalawa o mahigit pang magkaiba, subalit magkabagay na mga himig ang sabay na inaawit o tinutugtog, ang tekstura ay polyphonia. Ito ay binubuo ng nagsasariling pahalang na mga himig na ang bawat isa ay kumakatawan sa isang melodiya. Mailalarawan nito sa pamamagitan ng mga linyang pang-melodiya. Okay, kung mapapansin natin yung ating illustration dito, meron tayong tatlong melodic lines. Ayan. So, dito naman, meron tayong dalawang melodic lines kung inyong makikita yung ating mga nota. So, ito po ang halimbawa ng polyphonic. So, ito po ay makapal ang tekstura pag sinabi natin polyphonic. Ayan, kung mapapansin po natin yung bahay kubo, meron tayong isang musical line dito which is yung gumagawa ng melody, and then dito po merong gumagawa rin ng sarili pa niyang melody. So kung mapapansin nyo po, magkaiba ang kanilang mga nota. Ayan, and then meron pa tayong akorde. Ito po ang pinakasimpleng halimbawa ng musical arrangement na polyphonic. So makapal na po ang tekstura niya kesa sa pinakinggan natin kayo ng monophonic at homophonic. Dalawa ang himig na dumadaloy sa ganitong uri ng tekstura. Ito ay tumutukoy pa rin dun sa polyphonia. Isa sa itaas at isa sa ibaba. Ang dalawang himig ay kinakailangang magkabagay at upang marinig ang dalawang himig ay kinakailangang dalawang tao ang aawit o dalawang instrumento ang tutugtog. Maaari rin namang dalawang tono ang titipain ng magkasabay sa instrumento. Ang mga awit na rounds at partner song ay halimbawa ng polyphonia. So, atin pong pag-aaralan yung rounds na tinatawag at yung partner song. So, ito po ay halimbawa ng
polyphonia. Ang mga round song ay mga awitin na may dalawa o higit pang bahagi na inaawit ng dalawa o higit pang mga pangkat. Inaawit ng pangkat ang parehas na melodiya subalit nagsisimula sa ibang pagkakataon. Mahalaga sa pag-awit ng ganitong mga kanta ang kakayahan sa pagsunod sa tamang rhythm at pitch. So kapag po round song, ito po ay isang awit lamang. It is composed of one song. Ang nangyayari lang dyan, merong umaawit ng nauuna, and then dun sa bahaging may bahaging dapat na dun papasok yung kasunod na grupo. So mamaya po mas maintindihan nyo kapag nagbigay ako ng example. So ibig sabihin, kapag nauna yung first group, pagpalagay ng 2 groups tayo, nauna yung first group, sumunod yung second group, unang matatapos yung first group. And then susunod na matatapos yung second group. Pwede naman gawin ninyo 3 groups or 4 na groups. So mamaya mas malalaman nyo kung paano isasagawa ang round song. Binubuo rin ang partner song ng dalawang melodiya mula sa dalawang magkaibang kanta. So kapag sinabi naman natin partner song, yan, partner song, ito ay dalawang melodiya mula sa dalawang kanta. So dalawa. Hindi lahat ng awitin ay maaaring awitin ng sabay. Kinakailangang magkaparehong awitin ay may parehas na ritmo o rhythm at magkasing haba. Isinusulat ito sa parehas na meter o musical scale. Ilan sa halimbawa nito ay ang Leron-Leron Sinta at Pamulinawin, Swing Slow at When the Saints Go Marching In at Dandansoy at Sarong Banggi. Okay, so dito po kailangan i-consider ninyo na hindi naman sinasabing, I think, hindi rhythm ang magkaparehas. Dapat magkatulad ng time signature. Kailangan din magkatulad ng key signature. Halimbawa, kung 3/4 yung awit nyo, kailangan ang time signature ng isang awit ay 3/4 din. And then kung ang key signature ninyo dun sa unang awit ay key of C, dapat dun sa pangalawang awit ay key of C din. Hindi pwedeng mababago. And then dapat magkasing haba ng duration yung awit. So ang ginagawa dito, sabay na aawitin yung magkaibang awit. Ito ang halimbawa natin ng round song. Pakinggan ninyo. Yan. Kung mapapansin nyo, yung first line dito nagsimula. And then, nung pumasok na sa merrily, saka palang papasok yung second group at tatapusin niya yung awit. Unang matatapos yung first group dito and the second group dito pa matatapos. Okay, balikan natin. Ito naman ang halimbawa ng partner song. Leron-Leron Sinta at Ako Kini Si Anggi. Ayan. Kung mapapansin nyo yung awit ay nandito yung line ng Leron-Leron Sinta, ibang awit siya, and then ito yung line ng Ako Kini Si Anggi. Nandito yung line ng Ako Kini Si Anggi. So sabay silang tutunog. So ating pakinggan yung awit. Ayan, so ang tekstura natin ay kumapal na. Sagutin at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang tekstura? Batay doon sa pinaliwanag ko sa inyo, ang tekstura ay kapal at nipis ng isang awit o tugtugin. Ano ang iba't ibang uri ng tekstura? Ano yung ating pinag-aralan? Monophonic, homophonic, and
polyphonic. Saan maririnig ang armonya? So siguro tinutukoy sa ang uri ng tekstura maririnig ang armonya. So meron tayo sa sa homophonic at sa polyphonic. Wala po sa monophonic kasi simple melody lang siya. Ano ang pagkakaiba ng monophonia sa polyphonia, ang polyphonia sa homophonia? Okay, so dito po, kayo na po ang magsagot. Balikan niyo po yung ating paliwanag. And then sa lip naman, may nakasulat na paliwanag. Yun na lang po ang inyong isagot. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pag-aralan at pagsanayan ang awiting paubaya. Sa tulong ng magulang o kapatid, mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Maaaring awitin ito ng may kasaliw na -1. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. So, magre-research po kayo ng awit na paubaya. Aralin nyo po muna. And then, kapag may na-research kayo na walang awit, yung -1 lang, instrumental lang, so, yun po yung inyong sasabayan ng pag-awit kapag memorize nyo na. And then, inyo pong ipapadala sa guro kapag hinihingi niya. Gawain sa pagkatuto bilang 2, pag-aralan ang awiting Row, Row, Row Your Boat sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang kapatid. Magsanay sa pag-awit nito bilang round song. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin, mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Okay, dito po babalikan ninyo yung ating Row, Row, Row Your Boat. So, dalawang beses nyo lang, dalawang lines lang ang inyong gagawin. So, halimbawa, sinanay ang inyong katulong sa pag-awit or si kapatid nyo po ang inyong katulong sa pag-awit para hindi na kayo mahirapan kasi kapag ginawa nyong 3-4 mas mahirap po yun. So at least dalawa kayong aawit dun sa Row, Row, Row Your Boat. Pumili ng alinmang awiting nakatala sa ibaba sa tulong ng magulang o nakatatandang kapatid. Pumili ng anumang instrumento o bagay na maaaring pansaliw sa awiting iyong napili. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Okay, so dito po pipili kayo ng isang awit kung anong magustuhan ninyo. Ayan. Ang gagawin nyo po, magkakaroon kayo ng accompaniment. So kung hindi kayo marunong tumugtog ng instrumento, so pwede kayong kumuha ng improvised instrument na pwedeng puktukin. Lagyan nyo na lang ng saliw na rhythm. Kasi kung hindi ka naman talaga tumutugtog ng instrumento I think mahirap itong gawin. So ito po yung ating pamantayan. Nandito po sa baba. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Magtala ng mga awiting nagpapakita ng iba't ibang tekstura. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So wala naman tayong nakalagay dito kung ilan. Wala namang sinabing 1, 2, or 3. So, siguro at least may tigigisa kayong mailagay dito. So, mag-search na lang po kayo sa Google, sa YouTube. Marami po kayong makikitang awit na monophonic, homophonic, at polyphonic. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sagutan po ito gamit ang tama o mali. So, kayo na po ang bahalang magsagot batay sa inyong natutunan sa aking lecture. So, ako po ay hindi nagbibigay ng sagot para at least ang inyong habulin sa akin ay yung paliwanag, hindi yung mismong tamang sagot. Kasi naniniwala ako na napakahalaga ng inyong matututunan kaysa makuha ninyo ang tamang sagot pero wala namang kayong natutunan. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sa iyong ginawang pagtatanghal ng mga awitin, pumili ng isang naisakatuparan at ilarawan mo sa isang talata na binubuo ng 5 pangungusap ang tekstura ng iyong inawit. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, ang gagawin niyo po dyan, do sa mga performances ninyo, pipili po kayo ng isa, and then, bubuo po kayo ng isang talata na binubuo ng 5 pangungusap. Batay doon sa paggagawa ninyo ng performance. Batay doon sa tekstura ng awit na inyong napili. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.